Hoy guys! Alam nyo ba kung nasaan tayo ngayon? Grabe! Tingnan nyo naman ang paligid. Sobrang ganda, parang postcard. Ang linis ng hangin, ang ganda ng tanawin, at siguradong mapapaisip kayo kung anong lugar ito. Kaya kung gusto nyong malaman kung saan tayo pupunta ngayon at kung bakit napaka-special ng lugar na ito, tara samahan nyo ako sa ating adventure ngayong araw. Ngayon mga ka-JJ, magsisimula ang biyahe natin dito sa aking lokasyon sa Haman, Gyeongsang-namdo. Mula dito, sumakay ako ng bus papunta sa Masan Bus Terminal. Medyo mahaba-haba rin ang biyahe pero okay lang kasi excited na tayong makarating sa ating destinasyon. Pagdating dito sa Masa Bus Terminal, inaantay pa natin ang aking kasama sa biyahe. Kaya habang naghihintay, nagpunta muna ako sa Dunkin Donuts para kumain at magpahinga ng kaunti. Maya-maya lang dumating na rin ang aking kasama. Sakto naman, kaya diretso na kami para kumuha ng bus tickets at timing na timing din dahil paalis na ang bus na sasakyan namin. Habang nasa biyahe kami, napapansin ko talaga mga ka-JJ kung gaano kaganda ang transportation system dito sa Korea. Talagang napaka-organisado. Kahit minsan iilan lang ang pasahero, umaalis pa rin ang bus sakto sa schedule. Hindi ka mahihirapan magplano ng biyahe dahil napakaayos ng kanilang sistema. Pagdating namin sa Sasang Station, dito na magsisimula ang isa pang exciting na parte ng biyahe natin. Diretso na kami sa sakayan ng subway. Yes, mga ka-JJ, sasakay tayo ng train. At alam ko na kung ano ang naiisip ng iba sa inyo, baka may zombie tayong makita dito. Parang sa pelikulang Train to Busan. Pero huwag kayong mag-alala. Wala naman tayong nakikita. Puro mga normal na pasahero lang. Saktong-sakto pagdating namin sa platform. Paparating na rin ang train. Kaya agad kaming sumakay. Ito nga pala ang itsura ng train sa loob. Siyempre, konting clips lang ang kinukuha natin dahil kailangan pa rin nating maging maingat. Alam nyo naman dito sa Korea, medyo maselan sila pagdating sa pagkuha ng video lalo na kung may ibang tao sa paligid. Mula sa Sasang Station, aabot pa tayo ng 18 stations bago makarating sa ating destinasyon, ang Gwangan Station. Medyo mahaba ang biyahe sa train pero hindi mo namamalayan ang oras dahil sa excitement. Habang bumibiyahe, iniisip ko na kung gaano kaganda ang makikita natin mamaya. At yes, mga ka-JJ, papunta tayo sa sikat na Gwangali Beach. At ayan na nga mga ka-JJ, dumating na tayo sa Gwangan Station. Pero hindi pa rin dito nagtatapos ang lakad natin. Mula sa station, kailangan pa nating maglakad ng mga 20 minuto papunta sa mismong beach. Habang naglalakad, unti-unti mo nang nararamdaman ang simoy ng hangin mula sa dagat at maya-maya. Ito na nga, malayo pa lang makikita mo na agad ang napakagandang tanawin ng Gwangali Beach. Napakalinis ng kapaligiran at talagang mapapanganga ka sa ganda ng lugar. Ang Gwangali Beach ay isa sa pinakasikat na dalampasigan sa lungsod ng Busan. Matatagpuan ito sa Suyong District at kilala sa kanyang pinong buhangin, malinaw na tanawin ng dagat at syempre sa napakagandang Gwangan Bridge na makikita mula sa baybayin. Noong dekada 1980 at 1990, nagsimulang umunlad ang lungsod ng Busan. Nagkaroon ng maraming proyekto ang pamahalaan upang pagandahin ang mga baybayin at gawing mas kaakit-akit ang lungsod para sa mga turista. Dahil dito, nagsimulang dumami ang mga kalsada, cafe, restaurant at iba't ibang establishments sa paligid ng Gwangali Beach. Unti-unti itong naging isa sa pinakapaboritong puntahan ng mga lokal at mga turista. Isang napakalaking pagbabago ang nangyari noong 2003 nang buksan ang Gwangan Bridge. Ang tulay na ito ay may habang 7.4 na kilometro at tumatawid sa dagat. Ngayon, isa na ito sa pinakakilalang simbolo ng modernong Busan. Pero ang pinakamaganda sa tulay na ito ay ang tanawin nito sa gabi.
Kapag nagsindi na ang mga makukulay na ilaw, talagang napakaganda at napaka-romantic ng atmosphere. Habang nandito kami mga ka-JJ, umupo muna kami sa buhangin. Napakapino ng buhangin dito at habang pinagmamasdan mo ang mga alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, parang nawawala ang lahat ng pagod at stress. Sakto rin, napapalapit na ang gabi. Kaya nagdesisyon muna kaming maghanap ng makakainan habang hinihintay ang pagdilim ng langit. Matapos naming kumain, bumalik kami ulit sa beach. At ito na ang takip silim sa Guangali Beach. Unti-unting dumadami ang mga tao. May mga naglalakad, may nagkukwentuhan, at may mga kumakanta pa sa paligid habang ang iba naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng dagat at nag-e-enjoy sa view. Talagang napaka-relaxing ng atmosphere dito sa gabi. Pero mga ka-JJ, Maneta, ito na ang pinaka-hinihintay ng lahat. Tuwing alas 7 ng gabi, nagbabago ang kulay ng ilaw ng Guangan Bridge at minsan ay may fireworks display na makikita mula sa beach. At nang magsimula na ang fireworks, grabe! Napakaganda ng tanawin. Ang mga ilaw ng tulay, ang mga kulay ng fireworks at ang refleksyon nito sa dagat. Talagang parang isang napakagandang painting sa totoong buhay. Sa kasalukuyan, kilala ang Guangali Beach sa iba't ibang festival at events. Isa sa pinakasikat dito ay ang Busan International Fireworks Festival na nagsimula noong 2005 bilang paggunita sa APEC Summit na ginanap sa Busan. Taon-taon, milyon-milyong tao ang dumadayo dito para mapanood ang napakakulay na fireworks show sa ibabaw ng dagat at ng Guangan Bridge. Ngayon, ang Guangali Beach ay may habang humigit kumulang 1.4 na kilometro at kilala sa hugis nitong parang kalahating buwan na may napakapinong buhangin. Sa paligid nito ay makikita ang napakaraming cafe, restaurant at night view spots. Kaya naman isa ito sa mga paboritong tambayan ng mga kabataan, turista at mga mahilig sa magandang night scenery. At dyan na nagtatapos ang ating adventure ngayong araw mga ka-JJ. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking paglalakbay papunta sa napakagandang Guangali Beach dito sa Busan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang travel adventures dito sa Korea. Hanggang sa susunod nating biyahe, ingat palagi mga ka-JJ at God bless everyone!